ating low pressure area ay nasa about 280 km east ng Surigao City, Surigao del Norte. Ito po ay magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa buong Visayas at sa buong Mindanao. Makakaapekto din po ito sa southern part ng ating Luzon, specifically sa Bicol region, sa Batangas at saka sa Quezon Province. Dahil po dito ay pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan, lalo na sa Mindanao, sa tuloy-tuloy na pag-ulan at yung mga nakatira po sa landslide prone areas at saka mga bahaing area ay pinag-iingat po natin. Dito naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, easterlies pa rin po ang nakakaapekto. Maliwalas at mainit pa rin po na panahon ang ating ine-expect at yung mga matataas na heat index ay nandyan pa rin po. Pero yung chances ng mga isolated rain showers and thunderstorm tulad po ng nararanasan natin ngayong hapon at ng mga nakaraang araw ay may mga pag-ulan, pero hindi naman po ito tatagal. Usually mga 2 hours po ang tinatagal ng mga ito kapag matagal na siya. At nalalaman po natin kung merong mga pangyayaring localized thunderstorm sa ating mga regional offices. Meron po tayong mga thunderstorm advisory sa ating pong website, ay yung bandang kanan na tab, meron pong regional forecast doon at doon po natin makikita for the next 2 hours kung magkakaroon po ba ng thunderstorm. So meron po tayong mga station sa North Luzon, South Luzon, sa NCR, sa Visayas at sa Mindanao. Sila po yung nagre-release ng ating mga rainfall warnings at mga thunderstorm advisories, and localized po yung binibigay nating information dito sa regional offices natin. Wala po tayong kasalukuyan na binabantayan na anumang sama ng panahon bukod dito sa low pressure area, and climatologically po, 1 hanggang 2 bagyo po yung ini-expect natin during month of May. At kung papasok man po sa PAR, ang usual track po niya ay sa Eastern Samar, or hindi po siya magla-landfall, magdi-deflect lang po siya paakyat pabalik sa Pacific Ocean or papunta sa Japan.